karamihan sa tao, kapag siya po ay may problema at nalulungkot, alam niyo yung kalungkutan, pinanatili niya, no? Ayaw niyang alisin ka agad. Umaabot ito ng ilang araw, isang linggo. Gusto niyang nasa kalungkutan siya, iiyak. Pero mas maganda yata kung ang kaligayahan ng ating mapanatili na hindi ito mawala-wala sa atin. Now, sabi sa Psalms chapter 1, kung inyo maalala, verse 1, ang isang tao daw maligaya o mapalad ay hindi tumatayo saan? Hindi lumalakad una sa payo ng masama, hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, at hindi umupo sa mga upuan ng manunuya o manlilibat. Ngunit ang kanyang kagalakan, ang kanyang puso upang mapanatili ang kanyang kaligayahan ay sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ito ang ating pag-aaralan ngayong gabi patay sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 10. May mga hints dito paano natin mapanatili ang kaligayahan sa ating mga buhay. Tingnan natin ito. Proverbs 3, verse 5 to 10. Ganito ang sabi. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa iyong sarili o sa sarili mong mga pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginawaan sa iyong mga buto. Paramalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidnan. Dito sa ating binasa ay punong-puno ito ng mga tanda o marka o mga paraan kung paano natin mapanatili ang ating kalagayan sa buhay sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng maraming mga kabigatan sa ating mga buhay. Dito po may 4 na hints, may 4 na mahalagang hiyas, no? Hiyas kung paano natin mapanatili ang ating kagalakan o kaligayahan sa Diyos. Unang-una, mapapansin natin sa verse 3, na ang sabi niya, titignan ko lang sa English, ano? Ang sabi sa verse 5, ang sabi sa chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. Ito yung unang-unang binanggit dyan. Alam natin sa konteksto rito sa Proverbs 1 to 3, ay mayroong utos dito na tayo ay magkaroon ng pagmamahal sa ng Diyos na ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligayahan sa ating buhay. Trust in God. Yun ang unang-una. Kailangan sa atin, dapat tiwala natin ay hindi tumitigil. At ang tiwala natin ay nasa tamang pagtitiwalaan. Ang sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Kuminsan tayo ay nawawala ng kagalakan, kaligayahan dahil nagtitiwala tayo sa ating sarili, sa ating unawa sa pangyayari sa buhay natin. Pero kung sa Diyos tayo magtitiwala, alam natin hindi maaaring magkamali ang Diyos. Hindi siya maaaring sabihin natin masisi ang Panginoon. Lahat ng kanyang ginagawa sa buhay natin ay pawang mabuti in all things, di ba? God works together for good. Kaya upang huwag tayong mabawasan sa gitna ng ating problema, hindi tayo mabawasan ng kaligayahan, trust God. Yun ang kailangan natin. Minsan tayo ay nawawala ng kagalakan, kaligayahan dahil nawawala ang tiwala natin sa Diyos, nababalik sa ating sarili, o kaya nababalik sa ating kapwa. Ikalawa, ang sabi sa verse 6, in all your ways, acknowledge Him. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Meaning to say, pag sinabi acknowledge,
we have to know God better. Ha? Know God. Yung una, trust God. Ngayon naman, know God. Kailangan sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin. Kilalanin mo ang Diyos. At itutuwid niya ang iyong landasin. Sa lahat ng ating lakad, lahat ng ating plano, lahat ng ating desisyon, ano man ang ating ambisyon, dapat ikumpara natin sa Diyos. Ibig sabihin, ilagay natin sa paanan ng Panginoon, Lord, ito ba? Tama ba itong desisyon ko? Tama ba ito yung iniisip ko? At ang sabi diyan, kung yan ay ating ibigay sa Panginoon, itutuwid niya ang ating landasin. Hindi ka magkakamali. Hindi ka pupunta ron sa kabiguan o magkaroon mo ng problema, alam mo, kasama mo ang Diyos sa iyong naging desisyon. So, know God. Kilalanin natin ang Diyos. Kilala natin King. Ikatlo, hindi lamang na magtiwala sa Diyos at kilala ng Diyos. Sabi sa verse 7 and 8, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Ano po ikatlo dyan? Fear God. Fear God. So, una, para mapanatili natin ang ating kalagayahan, trust God. Then secondly, know God. And thirdly, fear God. Fear. Pag sinabi pong fear, alam naman natin, honor ang ibig sabihin nun. Parangalan mo ang Diyos. Matakot ka sa Diyos. Gumalang ka sa Diyos. Diba? Iyong igalang siya. So, iwasan natin ang pagpapakadunong sa ating sarili. Kasi pag nagpapakadunong tayo, wala tayong takot sa Diyos. Nawawala ang ating tiwala sa Kanya. Matakot tayo sa Panginoon upang mapalayo tayo sa kasamaan. Sa lahat ng ating desisyon, sa lahat ng ating lahat, kung meron tayong reverence sa God, mahal natin ang Diyos. Lord, alam ko ito yung mali. Bagamat maganda ang ibubuhan nito para sa pansarili ko, pero alam ko yung mali, yung methods. Pero ang principles ay mali. Ang methods tila maganda, pero dahil ikaw ang ating ginagalang, susundin kita, hindi kita sasaktan. Diba? Hindi kita sasaktan. Yun yung pagkatakot sa Diyos. Yung hindi natin siya bibigyan ng kahiyan, hindi natin siya bibigyan ng sakit sa puso, kundi ginagalang natin, ino-honor natin ang God, yan po yung fearing the Lord. Pag-fear. Ngayon, pag yan ay ginawa natin, ang sabi sa verse 8, it will be healing to your body and refreshment to your bones. Pag sabi kong bones, alam mo sa mga natin nagamit ko, di ba sa Hebrews chapter 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay matalim, matalas, magkabilang talim, at ito'y pumapasok sa pinagkaiwalayan ng buto at kaluluwa. Meaning to say, yung ating kaluluwa, healing yan. Magkakaroon tayo ng peace sa ating sarili kapag tayo'y mayroong takot sa Diyos, mayroong respeto sa Diyos. Then, pang-apat, may kita natin upang mapanatili natin ang kaligayahan sa kabila ng ating kalagayan sa mundo, trust God, know God, fear God. And then fourthly, sa verse 9 to 10, sabi sa verse 9 to 10, honor the Lord from your wealth and from the first of all you produce. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Now, hindi natin masabi itong ito'y literal, no? Literal na alat, kayamanan, na sabihin ito yung mga material. Pero tanda natin, sa salita ng Panginoon, mayroon itong higit na meaning pagdating sa spiritual. Pero gayon pa man, pwede natin gawin literal. I-honor natin ang God. So, yun ang panghuli. Honor God. Saan? Ang sabi dyan, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Sa iyong kayamanan, at saka pinakauna sa iyong mga ani. So, ang sabi dyan, ano mangyayari? Yung kamalig mo, your barns will be filled with plenty,
and your vats will overflow with new wine. Now, iwasan natin, bagamat andyan yan, tungkol sa pera, tungkol sa... Now, ang tignan natin dito, ano ba yung pinaka-special natin sa buhay na hinihingi ng Diyos at dapat natin siya i-honor? Di ba ang ating sarili? I-honor natin ang Diyos sa ating sarili. At sabi nga sa 1 Corinthians 6:20, ang ating katawan ay hindi sa atin. Ito ay sa Panginoon. So, honor God through your body. So, sa body natin, ang sabi sa Romans 12:1 and 2, I urge you therefore, brethren, to offer your body as a living sacrifice, which is acceptable worship sa Diyos. So, huwag tayo mag-isip ng sanlibutan upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. So, ang hinihiling dito, na i-honor natin, Panginoon, yung ating katawan. Sa ating katawan, andyan yung ating time. Paano natin binibigyan ng time ng Panginoon? Time saan? Time for prayer, time for reading His Word, time for meditating His Word, time sa ating pag-attend sa mga Bible studies, time sa ating pag-attend sa worship, sa prayer meeting. Naibibigyan mo natin yung honor na yan. Yun po ang ibig sabihin dyan. Upang, ang sabi dyan, so your barns will be filled with plenty. So, spiritually, ang iyong buhay ay talagang sagana ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Nabibigyan ng luwalhati ang Panginoon. Hindi ka kukunanin sa iyong pangangailangan sa buhay. Even though may problema tayo, pero hindi ka iiwanan ng Panginoon. So, yun po yung ipinapakita rito, no? Parangalan. Ibig sabihin, unahin natin ng Panginoon sa ating time, sa ating money, sa ating body, sa ating availability. Unahin natin siya. Yan yung paraan ng pag-honor sa Kanya. At, ang pangako dyan, sasagana ang iyong barns, ang iyong pag-iimpo, yung pag-maintain ng iyong righteousness, ng iyong holiness sa buhay. Hindi ka mauubusan. No? Hindi ka mauubusan ng biyaya ng Panginoon. Diba? Hangad natin lahat na manatili tayo sa kaligayahan. Mas masarap yun eh. Pero maraming mga Kristiyano, gustong-gusto nila yung lungkot na lungkot sila. Araw-araw, diba? Umiiyak. Maraming problema, maraming reklamo. Ayaw ko nung ganun eh. So, hangarin natin na ang ating mga kapatid, ang miyembro ng iglesia nito, ay sana sila ay mabuhay sa kaligayahan. Ang iglesia nito ay lumigaya. At ang kaligayahan ay hindi lamang matanggap, kundi manatili ito sa kanilang buhay. So, ito yung layunin ng prayer natin. So, itong 4 na punto na mga hints paano natin i-maintain ang happiness sa ating buhay, ito yung pag-pray natin sa ating mga kapatid. So, una, ipag-pray natin na ang ating mga kapatid, mga miyembro ng iglesia nito ay magpatuloy na magtiwala sa Diyos. Ano man ang kanilang kalagayan, ano mang problema nila, magtiwala sila. Dapat sila tumibay sa tiwala. Paano sila titibay? Paano tayo titibay sa pananampalataya? Saan ba nagpuproduce yung ating faith, yung ating trust? Hindi ba sa Word? So, ipag-pray natin na para magtiwala ang mga kapatid, manatili tayo sa Word. Kung asan yung preaching, nasaan yung Bible study, nasaan yung pagbabasa natin ng Biblia, dapat nating pag-ibayuhin ito nang sa ganon, mapanatili ang tiwala ng mga kapatid sa Panginoon. At ikalawa, ipag-pray din natin ang lahat ng miyembro na patuloy na nilang kilalanin ng Diyos. Nakilala pa ang Diyos. Hindi sapat yung alam ko ng tungkol sa Diyos. Dapat mayroong mutual knowledge sa God. Hindi lamang ang Diyos kilala natin, kundi dapat kilala din tayo ng Panginoon. We love God. Kaya sabi ni Jesus Christ, sino man ang may salita din aking salita at isinasagawa ito, sila'y nagmamahal sa akin at sila'y aking mamahalin. Mayroong balikan. So, kailangan natin dito ang kilalanin ng Diyos. Hanggat di natin nakilala, hanggat di natin ipag-pray sa mga miyembro na makilala nila ang Diyos, wala pong ganung klaseng kaalaman sa kaligayahan sa Diyos. Then, ikatlong panalangin din natin, lahat ng miyembro,
na patuloy na matakot sa Diyos, magkaroon ng galang sa Diyos. Ibig sabihin, laging itinataas ang pangalan ng Diyos kaysa itinataas ang ating sarili. Kasi pag oras na tayo ang nagtataas sa ating sarili, tayo yung nasusunod sa ating sarili, nawawala yung galang natin sa Diyos. Sabi nga sa ating binasa sa verse 5, trust in the Lord with all your heart. And lean not to your understanding. So ipag-pray natin na umibayo pa ang pagtataas ng mga kapatid sa pangalan ng Diyos upang ang kanilang tiwala ay laging nasa Panginoon. And lastly, panalangin ng lahat ng mga miyembro na parangalan ng Diyos. Hindi lamang sa tithes and offerings. Yan ay katungkulan ng mga miyembro sa iglesia. Pero ang hinihingi ng Panginoon dito ay yung ating pagpaparangal sa Diyos sa ating katawan. Offer our bodies a living sacrifice to God. Bigay natin ang ating first fruit ng ating time. Bigay natin, di ba? Sa Old Testament, yung ikapo, yung pinaka-special, yung first fruit ang ibinibigay sa Diyos. Hindi yung tira-tira. Kaya kung tayo man ay aaten sa pagsamba, hindi yung tira-tira. Atin tayo sa prayer meeting, hindi yung, sige na lang. Sige na lang. No, kailangan talaga andun yung ating puso talaga. Kailangan pumaktan po ang Panginoon. First fruit sa ating buhay. Para nalang natin ang ating Diyos sa ating mga talents. Tulad sa mga kalalakihan. Alam mo ngayon, talagang nag-aapoy yung puso ng kailangan mag-preach ngayon nung third Sunday. Di ba? Dapat, umaapoy na yan, umaapaw na yan. Lord, gusto na kita ipayag sa mga kapatiran. Yeah? So yun yung first fruit natin sa ating Panginoon. So sana yun ang ating gawin ngayon. So, manalangin tayo sa ganung paraan ngayong gabi. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa itong mga salita. Tunay na ayaw namin, Lord, ng mga problema, reklamo sa buhay at kalungkutan ang manatili sa amin. Totoo, Lord, ito'y nananatili sa amin sa tagal na panahon. Galit, inggi, bitterness. Lord, alam namin ito'y nagpapahirap ng aming kaluluwa at hindi kayo nagbibigyan ito ng kapurihan sa aming buhay. Ngayon po, nakita namin kung paano po namin mapapanatili ang aming kaligayahan sa kabila po ng katindihan, karumihan at kaguluhan ng sanlibutan at sa buhay na ito. Walang iba, Panginoon, kundi ang magtiwala sa inyo, ang kilalanin kayo at matakot sa inyo at magparangal sa inyo. Kaya tulungan niyo kami, Ma, sa aming panalangin, na tugunin niyo kami sa aming panalangin, hindi lang sa aming pansarili, kundi maging sa aming mga kapatid sa Iglesia. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.